After niya to guys, tulog na ako, makakatulog pa na ako. Meron din ba kayong ganito na sakit? Night eating syndrome, yung tinatawag na NES. Yung babangon kayo sa gabi tapos kakain kayo. Or kumain na kayo ng gabi and then few hours, mga 11 o'clock ng gabi is kakain pa rin kayo ng kung ano-ano. And meron yung time guys talaga na babangon ako ng madaling araw, iihi ako no, and then hindi ako makatulog. So, ginagawa kong reason na hindi makatulog is kakain ako para makatulog. Para mag-earn ako ng carbohydrates is aantukin ako. So, kung mapapansin nyo, pag kumain kayo is aantukin kayo. So, yun yung ginagawa ko. So, bali pala yun. So, itong eating syndrome na ito sa gabi is maaaring masabi natin na habit or sakit. So, yun. Kung kailan ba natin masabi na sakit ito or habit? So, habit guys is yung like for example, may trabaho ka, hindi mo na maharap ang kumain, late ka nakakain ng gabi o madaling araw. So, yun yung habit. So, walang reason na kakain ka ulit ng madaling araw at babangon ka para kakain. That time kasi pag habit is hindi ka pa kumain. Busy ka lang, ganun. And kumain ka ng gabi na or madaling araw, kaya yun. Or wala kang time na kakain. So, hindi po iyon sakit, habit lang yon. At masabi nating sakit kung kumain ka ng gabi, kakain ka pa rin ng madaling araw, babangon ka para kakain. So, reason na para makatulog ka. And yun, ginagawa mo yon or either twice a week, ganon. And then, pagkain, maybe, yung mga chichirya, mga ganyan, matatamis. So, yun, ang maaring masabi natin na sakit. So, alam nyo guys, ang tagal kong ginagawa to, tapos late ko lang malaman na sakit pala yun. Itong eating disorder na ganito. So, kung may ganito kayo is, beware kasi mag-cause ito ng obesity. Ayan, yung shame, mahiya ka kasi nga ganun, ang tumaba ka, ganyan. So, kailangan po, ang treatment po nito is magpa-doktor kayo kasi hindi po ito normal. Bibigyan kayo ng advice and then may gamot po na ibibigay sa inyo. So, kung magpa-doktor kayo kasi sakit to. Alam mo, ilang taong ko na. So, ilang taon na rin ako dito sa Hong Kong. Almost 12 years. Ganun, ilang taong kong ginagawa yun. Babangon ako at kakain ng madaling araw o kaya bago ako matulog, ganyan, 11 o'clock or 10 o'clock. May chichirya, may tinapay, pero kumain ako ng dinner. Busog pa ako niyan. Gusto ko lang talagang kumain bago matulog. Naging habit, hindi ko na naging habit yun. Naging sakit ko na. Kasi kumain naman ako ng dinner, no? So, yun, ang gagawin nyo, magpa-check up kayo, advice kayo ng doktor, may ibibigay silang gamot sa inyo. And then, risk factors ng ganitong night eating syndrome is stress. Ayan, maaring stress ka, may insomnia ka, may depression ka, at anxiety. Ayan, bago ka kumakain. So, yun yung
meron ka kaya kumakain ka. And then, yun nga yung reason na bakit ka tumataba. And then, ang ano nito is, medications nito is maaaring bigyan ka ng gamot. Ito yung tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors. So, yun. Doktor na yung magsasabi sa'yo. At saka light therapy. Ayan, para i-regulate yung sleep-wake cycles mo. Para makatulog ka ng mabuti. Yung hindi mo maaalala kung hindi ka kakain ng madaling araw. So, yun, i-practice ninyo na huwag kumain ng gabi. So, grabe yun, no? Itong night eating syndrome na ito is, hindi pala maganda sa lifestyle natin. Siyempre, marami siyang cause. Yun yung tumataba ka, nagigain ka ng obesity, and iwasan ang stress para, hindi ka kain ng kain. So, isa kasi yung reason ng kain ng kain is yung stress, anxiety, at saka depression, and yun, insomnia, hindi ka makatulog. So, isipin mo na lang, kakain ka na lang para makatulog ka. And yun, alam nyo kagabi, last night is ganun yung ginawa ko. Anong tawag nito? Hindi ako makatulog. Umihi ako 2:30. And then, pagbalik ko is nawala yung antok ko. Kasi nga, may nag-text sa akin na nag-inquire. Abroad yun. So, hindi ko na-replyan. Parang nahimasmasan ako. So, hindi ako makatulog na. Bumaba ako and then nagluto ako ng noodles. So, kusina kasi yung tabi ko na. Ayun, kumain ako. So, ay nako, itong sakit na to, sana matanggal ko na. Grabe, hindi ko pa rin tanggal hanggang ngayon. So, yun lang guys, yung mga may sakit dyan na night eating syndrome, kailangan tanggalin nyo na and iwasan nyo kasi isa po itong sakit or magpa-doktor kayo. So, yun lang ang na-share ko para aware kayo kasi ako taon pa ang inabot bago ko nalaman na sakit pala ito, night eating syndrome. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa na-share ko ngayon. And thank you so much. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper. Bye! Thank you for your support. Ayan, huwag kalimutang mag-like at sa comment section at i-share ang aking video. Siyempre, subscribe ka ro. Bell on button. Bye!